Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. Good morning po mga kapatid, mga kaibigan, kapamilya. Yan, magandang umaga po sa inyo. At syempre sa ating Panginoon. Good morning po Panginoon ko Ama. Sa umagang ito, salamat Lord for another day, another life, another blessing, another hope. Thank you for everything Lord God. Thank you Jesus. Yes Lord. Sa umagang ito, meron po akong i-devotion o meron sila sa ating ibibigay sa ating morning devotion. Ito ay matatagpuan sa Book of John, chapter 13, verse 5, na kung saan pinakita dito kung paano po ni Jesus Christ hinugasan ang kanyang mga alagad, hinugasan ang mga paa ng mga alagad niya. Sabi dito sa John o Juan chapter 13, verse 5, nang magkagayoy nagsali ng tubig sa kamaw at pinasimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at kinuskos ng tuwalya na sa kanya nakabikis. Ulitin ko ulit. 1 chapter 13 verse 5, nang magkagayoy nagsali ng tubig sa kamaw at pinasimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at kinuskos ng tuwalya na sa kanya nakabikis. Ibig sabihin po dito ng salita ng ating Diyos, sa Jesus daw po ng mga panahon na yon, hinugasan po niya yung mga paa ng mga alagad po niya. Pinapakita po dito yung paglilingkod ni Jesus sa mga alagad po niya. Amen? Nabagamat siya ay anak ng Diyos, hindi niya inangkin sa sarili niya o hindi siya nag-isip sa kanyang sarili na siya yung paglilingkuran. Amen? Ang ginawa niya, siya pa yung nag-serve sa mga apostles po niya. Baga, sabi nga po ng Panginoon dito sa atin, na binibigyan po niya tayo ng halimbawa. May sinabi siya dito na binibigyan ko kayo ng halimbawa. Ito po sabi sa verse 15, sabi ni Jesus Christ, sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Ibig sabihin ng Panginoon sa atin na binigyan niya tayo ng example. Para para tularan din po natin siya. Gawin din natin ito, yung ginawa niya, gawin natin sa ating kapwa, sa ating pamilya, ang magsilbi. Amen? Pagsilbihan natin ang ating pamilya, ang ating mga biyanan, di ba? Ang ating mga kapwa-tao. Amen po? Tulad po ni Jesus Christ. At ganyan na lang po yung pagmamahal sa atin ng Panginoon. Napakalaki po ng pagmamahal niya. Bagamat siya ay nakakataas, siya ang hari, Panginoon, anak ng Diyos, pero hindi niya inisip na siya yung paglilingkuran. Hindi niya sinasabi na paglingkuran niyo ako. Ako yung pinuno, ako yung pinakamataas, kaya sa akin kayo maglilingkod. Hindi siya nagsalita ng ganyan. At wala tayong mababasa na ganyan yung sinabi ni Jesus Christ. Di ba po? Pinakita ni Jesus Christ dito yung paglilingkod niya sa kanyang mga alagad. At pinakita dito kung gaano niya kamahal ang mga alagad, ang mga tao, even po tayo. Kaya ang nais ng Panginoon, ganoon din po tayo sa ating kapwa. Ang mahalin sila, di ba? Ang paglingkuran. Huwag tayo magrereklamo. Dahil kapag once na ginagawa natin ito sa kanila, unang-una, ginawa na rin natin ito sa Panginoon, ang maglingkod. Kaya nga po, may iwan ko po ang verse na ito sa unang Juan chapter 15 verse 58. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag. Huwag makilos na lagi sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Lahat ng gagawin natin sa Panginoon, nabibilang niya lahat yan. Alam niya lahat yan. At magkakaroon tayo ng reward mula sa Kanya kapag once na hindi tayo napagod na maglingkod sa Kanya at maglingkod sa ating kapwa, magmahal. Yun lamang mga kapatid, kaibigan, kapamilya, ang ating morning devotion dito sa umagang ito, yung binasa nga po natin kanina sa John chapter 13 verse, John chapter 13 verse 5. Tungkol po sa paglilingkod ng ating Panginoon. Lamang mga kapatid, good morning po sa inyo at isang mapagpalang umaga po ulit sa bawat isa sa atin. Lamang, mahal tayo ng Panginoon. God bless po and good morning. Bye!